Ano pa kaya ang mga public school na libo-libo ang electric bill? Minsan nga halos kalahati ng kanilang budget ang pupunta lang sa pagbabayad ng kuryente. Kaya naman ang isang paaralan sa Valenzuela City may naisip na isang amazing na solusyon. Super! Naisip nila bakit hindi natin gamitin ng init ng araw para magkakuryente. At ngayon, nagkatotoo na ang kanilang pangarap at sila na nga po ang kauna-unahang solar power school dito sa Pilipinas. Kaya libutin na natin ang amazing school na yan. Kasama sina Drew at Monica. Wow! Solar-powered classroom. Amazing! Sana dumami pa yan! Oo. Sana dumami pa. Hi guys! Hi guys, correction lang ha. The first and only solar-powered school dito sa NCR. Yan, dito lang sa NCR. Kasi meron din sa mga ibang probinsya na hindi nga gamit-gamit ang Meralco, na meron silang gamit-gamit ng mga solar panel. Anyway, okay. Babalik nga tayo ngayon dito sa Sotero Francisco Memorial National High School. At syempre ngayon kasama natin ang isa sa mga pinagmamalaki nila dito sa school, Yan. ang tunog lahit na gumagamit ng angklung. Ito yung mga instrument na hawak-hawak nila na very mahirap gawin yan actually. Ayan, actually, nagsa-celebrate rin sila dahil nga, you know, gumagamit sila ng solar power. Correct. Sa katunayan nga, ilan din sila sa mga estudyante na bumubuo ng 1,451 students ng Sotero Francisco Memorial National High School na pumapasok sa 13 classrooms, 9 of which are actually powered by solar energy. And speaking of solar energy, yan ang pag-uusapan natin ngayong umaga. Speaking partner. of a bright idea, kasama po natin ang kanilang proud principal ni si Mr. Cesar Villarreal. Sir, good morning. Welcome to Una Hit It, sir. Good morning, Drew. Good morning, Monica. Yes, I heard, partner, itong si Sir ang nag-come up ng idea na isupply nga ng solar energy itong school. So, sir, paano po nangyari yun? How'd you come up with that? We conceptualized the project 3 years ago pa, no? Okay, ang motives natin dito sa ating proyekto na to ay mapakita sa bata na pwede tayong gumamit ng libreng kuryente mula sa liwanag ng araw. Ito ay sa pamamagitan ng solar energy natin. At ito, kasi, okay, kaya isa sa mga rason kung bakit maraming school din ay hindi gumagamit ng solar-powered energy at mga ibang commercial area dahil itong mga solar panels na to ay medyo may pagkamahal. Tama po ba? Medyo, kasi itong 6 na panel na ginagamit natin dito, it costs around 0.5 million kaagad eh. $500,000. Yes, oo. So, paano ho kayo nakakuha ng 500,000? Budget. Bilang public school ito. Okay, nakuha namin yan sa pamamagitan ng communication through the internet sa isang foundation sa Amerika, no? Ang pangalan ng foundation ay Foundation for Environmental Education. Okay, yung pong foundations na yon, medyo kinulit-kulit natin and then at the same time, nagbigay tayo ng verification na ang eskwelahan ay totoo. Kaya ayun, pumunta po ang isang representative dito by the name of Bill Mans at chinek niya yung eskwelahan. At doon nagsimula yung pagdodonate nila. Milo, sa dinami-dami ng mga bansa sa buong mundo, of course, buti na lang napili rin kahit paano ang Valenzuela. Correct. Dito mismo sa inyong paralan, nabigyan kayo ng 500,000 worth of solar panels. Curious lang ako, Yeah. magkano po yung approximately masisave kapag kayo ay gumamit nitong solar panels? Right now kasi, ang aming electrical consumption ay umaabot ng 26,000. Ngayon, Per month. Per month. Okay. Ngayon, ang ine-expect namin sa paggamit natin ng solar panel, we could save about 30 to 40% of our bill sa kuryente. Yung tanong, how does it work? Okay. How does the solar Yan na. energy work? Paano nga ba? Mula po dito sa sinag, actually hindi sa sinag ng araw kung hindi sa liwanag mismo ng araw. Sa liwanag ng Okay. Sa liwanag ng araw, ito ay magge-generate. Ang ating nakikita ngayon, yung solar panel, no? Mula dito magge-generate siya ng electric energy. At ito ngayon ay pupunta sa tinatawag naming charge controller. Charge Yung controller. controller natin ngayon, ang siya namang magbibigay ng kuryente doon sa ating tinatawag na battery bank o yung tinatawag nating deep cycle. Similar po siya sa tinatawag na battery ng isang Sasakyan. vehicle, ng isang sasakyan, pero deep cycle po siya. Okay. Ngayon po, mula doon naman sa battery, mag-i-store siya ng electrical energy at ngayon ito ay papasok sa kuryente doon sa ating mga classroom, sa mga bulbs natin. Which right now, 9 classrooms yung nabibigyan ng enerhiya mula dito sa solar panel.
Pero pwede po nating i-improve yan. Baka pagdating ng araw, lahat po ng classroom dito sa Citero Francisco ay mabigyan natin ng ilaw sa pamamagitan ng solar energy. Actually, they have 13 classrooms and 9 of which ginagamitan na nga nitong solar energy. Yes. So, konting-konti na lang, kayang-kaya na. Yes, oo. Okay, question sir. Kasi mamaya mamimigay kami ng mga electric fan. Kanina pinag-usapan natin to eh. Ngayon, sinusupply ng energy yung mga fluorescent lights. Right, sir? Paano nyo magagamit yung energy para mapaandar nyo yung mga ibang appliances? Okay, no? Meron tayong isang technology dito na tinatawag na inverter. Itong inverter na to ay magpo-convert from direct current to AC voltages. At yon, pagkatapos ng ilaw, ang susunod nating susuplayan ay yung mga kuryente na, na pinapatakbo ng mga motor like yung electric fan, air condition, pati yung television. Yun yung kailangan po natin ngayon, yung mismong inverter. Magkano po yung inverter? More or less, gagastos po tayo dyan ng mga 5 to 10,000 na yes, Okay. pesos. For 5 to 10,000 pesos, pwede ninyo magamit yung mga ibang appliances, electrical appliances. Or Ano lang muna tayo, no? Sa mga bulbs lang at liwanag, ano? Kasi right now, since classroom ito, ang una nating iintindihin ay yung liwanag para doon sa classroom natin. Gaano po katagal yung nilalas nung energy supply na na-accumulate nyo every day? Actually, sa 6 na panel na to, would you believe, siguro ang charging nga is 3 hours lang eh. 3 hours? Kaya na niya ng around 6 hours na lightings para dito sa 6 akin. hours. Okay, pwede na. that is a very bright start. Thank you so much, Principal Thank you Cesar so much, Villarreal. sir. And congratulations sa napakaganda idea yan, di ba? Mamaya siguro papakita natin yung siguro yung mga ibang classrooms din. Pupuntahan natin para Oo. let's see how the energy works. And Huwag natin kalimutan. Go. Yes, mamibigay tayo ng mga pito, hindi puto. Pito na ibibigay natin sa mga estudyante dito yan para siguraduhin ang seguridad nila dito sa eskwela. kasama na dyan yung mga electric fans na bibigay tayo mamaya. Anyway, mula dito sa Valenzuela, balik muna tayo sa studio. It's getting hot. Go ako sa solar. Yes! Grabe, I love panalo. it. I love it. Dream ko yan para sa lahat ng paaralan, pati mga bahay sa Pilipinas, di ba? Mag-iinit tayo na ngayon sa mga bahay-bahay na. Correct, unti-unti. Kami heater lang sana sa susunod buong bahay namin. Solar Ganun na. powered. I love it. At ito naman po, balik showbiz tayo. Hindi pa rin paaawat ang aming paghatid ng mga umaatikabong showbiz, chika. Correct ka dyan, mother. At eto na po, may chismis na binabawalan na raw ni Paolo Contis ang kanyang girlfriend na si Lian Paz na magbalik showbiz. Ganun man kaya katotoo yan? Alamin natin sa report na to. Paolo Contis, pinabawalan ng girlfriend na si Lian Paz na bumalik sa showbiz? Matagal na rin nagsasama sina Paolo at Lian. Biniyayaan pa nga sila ng cute na baby na si Shana. Isa na lang daw ang kulang, ang kanilang kasal. It will happen eventually, of course. Right now, we're just concentrating on kay baby na lumaking maayos. And pag pwede na siya maging flower girl, ayun, mangyayari. Kitang-kita ang pagiging proud sa mukha ng first-time daddy na si Paolo Contis sa tuwing kukumustahin siya tungkol sa kanilang baby ni Lian.